In this video, pag-uusapan naman natin ay easy SEO tips. So, in the first place, ano ba yung ibig sabihin ng SEO or Search Engine Optimization? Ito yung way natin para mas madaling mag-rank sa mga search engine yung website natin. So, iba-iba kasi yung klase ng search engine eh. So, pinakasikat or pinaka-common ay yung Google and marami marami pang ibang ganyan din, no. So, another example niyan ay yung Bing, no, Bing.com. So, ngayon ang pinakamaganda kapagka naka-optimize yung website mo ay madaling mahanap yung website mo sa mga search engine eh, madaling mahanap sa Google. Okay, ngayon ano naman yung advantage kapag madaling mahanap sa Google or sa mga search engine sites yung website mo? So, ibig sabihin magkakaroon ka ng free traffic. Okay, so 'di ba normally, nagba-budget tayo ng ads para magkaroon ng traffic yung website natin or yung funnel natin. Pero kapag na madali siyang mahanap sa mga search engines, libre 'yun 'no, free traffic siya, wala kang binayaran kahit piso, pero nagkakaroon ng quality na traffic yung website mo. So, possible na magkaroon ka ng booking appointment, possible magkaroon ka ng sales nang hindi ka gumagastos sa ads because of this search engine optimization. Okay, so bibigyan kita ng example na paano ba nangyayari 'yun. So, nandito tayo ngayon sa website ng Google at yung search engine. Ngayon, sabihin natin meron tayong hahanapin o kunyari, Cellnomics. So, ibig sabihin, eto siya 'no, kumbaga nagra-rank yung ano, yung website. So, hinanap mo Cellnomics, ito yung pinakaunang lumabas. So, Cellnomics, ito yung tinatawag natin na, meta title. Okay, ito yung pinaka pinaka parang headline niya 'no, ayan. Kaya very important, maganda yung pagkakalagay mo dito para magra-rank siya 'no. Tas ito naman, tawag dito, ito yung pinaka-description 'no. So ngayon kunyari sabihin natin maghahanap tayo ng iba. So for example ay hair salon. So hair salon, ayan. So dito, ayan, ano yung mga lumabas? Ito, best hair salon, Calamba, Laguna, okey. So ano pa yung mga ano, ano pa yung mga puwedeng ano, puwedeng, puntahan. Um, Dapat yung ano pa, yung, restaurant. Sabihin natin meron kang ano 'no, meron kang restaurant ta's gusto mo madali siyang mahanap. Kailangan na nakalagay din dun 'no, dun sa restaurant mo yung saan yung location, 'di ba, para mas madali siyang mahanap. So, tapos lalabas din siya dito. Sample pa tayo ng iba. Kunyari naghahanap ka naman ng para sa ano, sa kunyari webcam 'no, kunyari best webcam 2023. So, dito ang lumabas, ayan yung mga blog post na related sa webcam 'no. So, eto nilagay nila Logitech, okey 'yan, Logitech lagi na lalabas 'no. So, parang gano'n siya 'no. Ano yung mga ano yung mga puwede mong gawin para madaling mahanap sa search engine yung website mo 'no. Yun yung focus nung, topic natin, for this video. So, ngayon para mangyari yun 'no, para ma-optimize mo yung website mo, punta ka lang dito, website settings, ta's makikita mo dito page SEO. So, ayan, SEO info 'no. So, kailangan dito lagyan mo siya ng yung magandang title 'no. Very important din pala dito yung keywords. Kasi 'di ba kapagka nagse-search tayo sa mga ganyan, search engines like Google, may mga keyword tayo na ginagamit 'di ba, katulad kanina restaurant. So, kailangan kung restaurant website 'yan, kailangan merong dito sa title or sa description nakikita yung word na restaurant para 'pag sinearch 'yan, kasama yung website mo dun sa lalabas. Okay, of course depende din sa location 'yun 'no. So, parang gano'n siya. So, sabihin natin 'no, for this example, Cellnomics lagay natin, and then puwede mo din lagyan dito ng konting ano, kumbaga konting branding. So, depende 'no, papaano mo ba bina-brand yung company mo or yung business mo. Ito lagay natin the all-in-one, sales and marketing, platform, 'yan. Tapos kung mapapansin niyo nagbabago yung kulay 'di ba? Kanina ano lang siya, tanggalin muna natin 'no.
Kanina yellow siya, 'di ba? Tapos ano na siya, naging green na siya. Ngayon 'pag dinagdagan mo siya, makikita niyo, ayan, nagbabago yung kulay. Kasi ibig sabihin, lumalagpas ka na dun sa limit, hindi na rin yan mababasa nung nagse-search sa search engine, 'no? Kailangan hanggang dun ka lang sa dun ka lang sa green, 'no? Ayan, katulad nito. Yan, yellow o kaya green, okay yun, 'no? So, kunyari dito lagyan naman natin ng description. So, lagay lang natin, the all-in-one, kunyari 'no, the all-in-one selling and marketing software powered by, AI to launch, grow, and automate your business online. So dito ang gagawin mo lang diyan, basically ano yung pinaka-ano ba, ano yung pinaka, mapapala or what's in it for them, 'no, para dun sa mga tao. So tapos meron tayong mga keyword dito, 'di ba? Kung mapapansin niyo, marketing sine-search 'yan, yung software, okay, online business. So kailangan niyo ilalagay mo dito na description, yun yung nagpo-portray or, kasama sa mga keywords na sine-search ng mga tao sa search engine like Google, 'no? Tapos dito much better i-click mo din 'to, ano, para mas matulungan ka na ma-rank yung website mo. Then dito kapag gusto mo lagyan ng image. Okay, tapos 'pag okey ka na dun, click mo lang yung save, 'no, 'yan. And then eto pa 'no, another tip, kailangan dun sa website mo isa lang yung, H1. So kasi dito 'di ba meron kasi tayo dito na text styling, 'di ba? So meron tayo dito H1, H2, H3. Ang suggestion kailangan sa isang page mo, 'di ba ito kasi isang page 'to ng website, 'di ba, and maraming pages 'yan, nandito lahat ng pages ng website mo. Kada isang page kailangan isa lang ang H1. So ito, 'pag tiningnan mo, um, ito papasok kasi ito sa ano, sa H1 'yan, 'no, ayan. So ibig sabihin dito kailangan isa lang yung H1, tapos ito H2 naman 'to, 'no. So check natin dito, 'no. So edit natin, ayan, nakalagay siya sa H1, 'no. Ayan. So, ta's dito kunyari ito 'no, kailangan isa lang yung ano 'no, isa lang yung ganito 'no, yung naka-H1. So, para hindi kumbaga kasi sa ranking kasi sa website, ang inuuna kapag kunyari may someone na nag-search sa Google 'no, ang pinakaunang tinitingnan niya ay yung H1. Okay, so kapagka maraming H1 dun sa website mo, magkakaroon ng, confusion, okay, kay Google. So, dapat isa lang siya, and then meron tayo dito mga ano 'no, so kunyari ito gusto mo siya naka-H2 'yan 'no, tapos dito mga naka-H2 din 'to. Okay, so yung mga H2 naman, H2, H3 puwede mo 'tong gamitin para sa mga subsection, okay, ng website mo. Okay, so kunyari, ganito kasi yan, eh, kapag kunyari sabihin natin hindi nag-rank yung yung sa headline mo, babawi naman dun sa mga sub-headline. Okay, so kumbaga yun, makakatulong din yun para ma-rank yung website mo, yung mga H2, H3. Ngayon, papaano mo magagawa yun? Kailangan yung ano mo, yung headline, yung mga H1, H2 mo na mga text styling, kailangan ay una, attention grabbing. Okay, so para unang-una ay maintindihan kaagad nung tao kung ano yung pinakamapapala nila sa website mo, and then pangalawa, kailangan ay engaging siya. Kasi ganito 'no, ganito yung nangyayari kapagka merong nag-search sa search engine like Google. Ganito yung nangyayari, 'di pagka-click nila nung website ay titingnan nila kung eto ba yung hinahanap nila. Ngayon kapag hindi ito yung hinahanap nila, kino-close nila agad. Ang tawag dun bounce. So, ibig sabihin kinlick nila yung website mo ta's lumabas sila ulit. Okay, ngayon namo-monitor ni Google 'yun 'no, namo-monitor ng search engine 'yun. Ibig sabihin kung kadalasan ay palaging kino-close kaagad, ni visitor yung site mo after nilang mag-visit,
i-assume niya na mababa yung credibility ng website mo. Ibig sabihin hindi siya masyadong helpful. So magkakaroon ng effect 'yun dun sa ano, sa ranking din ng website mo. So kailangan attention grabbing siya, and then pangalawa kailangan ay, engaging siya. So for example, puwedeng maglagay ka ng mga video o kaya ay kumbaga marami silang matututunan dun sa website mo. Okey, kaya very important. Tapos ay hindi siya puro paragraph lang na nagmumukha siyang blog, okey? So, kailangan maano siya, malinis siyang tingnan, okey? And then another thing is yung ano, of course, yung mga images 'no. So, kunyari dito pagka tiningnan mo 'yan, puwede kang maglagay kasi ng description 'no. So, dito dapat kasi ano siya, yung kailangan mo din na keyword para ma-rank yung website mo. So, for example, ilagay mo lang diyan 'no. Online kunyari 'no, online business. So, para 'pag may nag-search online business 'no, masasama sa ano 'to, sa mako-crawl 'no, ma mase-search, okey? So, ayan, i-ano natin 'no, i-summarize natin. Number one, kailangan ay dito, 'yan 'no, yung sa SEO mo, lagyan mo siya ng magandang ano 'no, ng magandang, pangalan. So, for example, kanina yung nilagay natin 'no. Yung sa Cellnomics, and then ay lagyan mo din ng maayos na description nagre-rank, tapos puwede mo din lagyan ng image. Tapos pangalawa, kailangan isa lang yung H1 mo, and then make sure na yung mga H2, H3 mo na mga pang sub-headline ay, may mga keywords din. And then yung headline, ensure na ano siya, na attention grabbing, and then yung content na ito kasi yung hero section, 'di ba, yung na-discuss natin before. And then ito naman, itong content kailangan ano siya yung pinaka engaging. Ito kasi yung pinaka-body ng website mo, kailangan engaging siya para magtatagal yung tao dun sa website mo, para makakatulong yun para mas mag-rank yung website mo sa mga susunod na mga, visitor, okey? And then eto 'no, ayan, lagyan mo lang din 'to yung title 'no. Let's say yung pangalan ng company mo. Ano yung pangalan ng company mo, pangalan ng business mo, let's say Cellnomics 'no, lagay mo lang din diyan. Okay, that's it for easy SEO tips para sa, website na ginagawa mo inside Cellnomics Website Builder.